Sinong hindi mapapayas dyan? Alright mga kayamyes, Jerome na naman, Takoyaki Boy ng 80vac. So, ngayong araw na ito ay hindi naman tayo mag-uusap about sa business. Mag-uusapan natin ngayon dahil panahon pa rin ng Kapaskuhan dito sa Pilipinas, pag-uusapan natin ngayon ang mga MMFF movies na kung saan pinanood ko recently. By the way mga kayamyes please note na hindi tayo professional movie critic, pero mahilig tayo manood ng mga pelikulang Pilipino. So una dyan mga kayamyes, yung pinanood ko yung Taiwan Hospital Killer. Plot ng story ay regarding to sa mga celebrities na kung saan ay mag-ghost hunting sila sa isang haunted na hospital sa Taiwan. Akala ko nung una mga kayamyes, totoong documentary na kung saan ay nag-documentary sila doon sa abandonadong hospital na ito para malaman yung mga nangyayari kababalaghan doon sa loob ng hospital. Akala ko nga, sabi ko sa inyo, totoo. Pero hindi pala totoo kasi nagsimula ng may mangyayari doon sa mga bida sa palabas. Actually mga kayamyes, marami nagsisigawan doon sa loob ng sinihan mismo. Nakuha naman yung yung intense doon sa loob ng sinihan, However, dito mga kayamyes, nagtaka ako sa buong movie na to, kasi nawala bigla dito yung karakter ni MJ Lastimosa, At nung nawala yung karakter niya, lahat sila nagkanda wala na dun sa palabas, siya dun sa buong movie, hinahanap siya kung nasa na si MJ Lastimosa. So, yun yung napuna ng mga manonood dun sa pelikula. Kasi nawawala talaga siya dun, As in, wala na, lahat sila dun, nawala na. Pero si MJ, hindi pa rin makita hanggang sa huling part ng film. Kaya maraming nagtanong, nasaan si MJ Lastimosa? Bakit hindi na siya nakita? Hindi natin alam kung bakit nawala bigla doon si MJ Lastimosa. Siguro baka may part 2 tong Taiwan Hospital Killer, di natin alam. Yung next naman mga kayamyes yung Uninvited. Yung plot ng story ng Uninvited ay tungkol siya sa paghihiganti ng main character na si Vilma Santos Recto. Medyo simple yung storya, umiikot kasi siya sa paghihiganti doon sa nangyari doon sa anak niya na nabiktima ng isang krimen, At panoorin nyo na lang kung ano yung krimen para hindi tayo spoiler. First time kong nakita si Ate V humawak ng baril at nakikipagbarilan sa mga ka-eksena niya dun sa pelikula. Tapos napansin ko rin dito, si Mylene Dizon, ano lang to, wala lang to, Si Mylene Dizon, in fairness, dun sa pelikula, ang ganda niya doon at saka, ang sexy pa din, Kaya lang kasi mga kayamyes, medyo natawa lang ako dun sa damit niya, Parang garbage bag yung itsura. Pero nonetheless, maganda yung damit. Parang yung texture kasi, parang garbage bag, So yun, panoorin nyo para makita nyo ang itsura kung ano masasabi nyo, kung parang garbage bag ba o ako lang yung nagkakamali sa nakikita ko. Then dito rin mga kayamyes, dito si Uninvited, medyo nasayangan ako dun sa karakter dito ni Mr. Tirso Cruz III, Bakit? Kasi, lumabas na siya dun sa pelikula, pero kapiraso lang. Hindi naman siya special participation Parang walang masyadong ganap dun sa karakter niya, Tapos, nakita ko na lang siya dun sa parte na huli, na basta doon sa last part, kaya tapusin nyo mismo yung pelikula. Huwag kayong lalabas ng sinihan ng hindi tapos kasi nandun sa last part yung eksena ni Tirso Cruz III. Pero, mapapatanong ka din ano ba talagang eksena niya dun? So, bakit ginawa niya yung parte dun sa eksena na yun, dun sa Uninvited, na mapapaisip ka din kung ano meron dun, dun sa act niya dun sa last part. So, nasayangan ako dun sa character kasi walang masyadong impact yung character niya. At yung pinakahuli mga kayamyes, yung pelikula ni Vic Soto, yung The Kingdom. Talagang ibang Vic Soto yung makikita nyo, hindi siya yung comedy. Talagang drama. Ito yung first time mo makikita si bossing Vic Soto na seryoso sa pag-acting. Wala talagang biro, walang katatawanan. Kasi usually sanay tayo na kapag nakita natin ang isang Vic Soto, matik comedy yan. Pero dito sa pelikula na to, hindi siya comedy. Ang plot ng storya nito, mga kayamyes, ay regarding to sa perspektibo ng bagong Pilipinas. Kumbaga, sabihin natin interpretasyon kung hindi nasakop ng banyaga yung bansa natin. And I believe, yung konsepto na hindi sinakop yung Pilipinas, I believe nakuha nila to dun sa bansang Thailand. Kasi ang Thailand ay ang nag-iisang Southeast Asian country, or I believe sa buong Asia, na hindi nasakop ng mga dayuhan. So, parang ganon yung dating ng istorya. Pinakita rin dito yung positive impact at saka negative impact kung ito yung Pilipinas na kinagisnan natin na walang sumakop. Kumbaga, advantage and disadvantage ng monarchy government. Dito rin sa pelikula na to ay first time ninyong makikita si Vic Soto na parang masasabihin na hindi tayo nakapag-spoiler,
Basta first time itong mangyari kay Vic Soto sa lahat ng pelikula niya. Bigyan ko na lang kayo ng clue. Nangyari din to kay FPJ. Kumbaga, nung nangyari tong eksena to kay FPJ na maraming nagalit na mga tao kasi nga, ganun lang nangyari kay FPJ. Basta panoorin niyo yung tatlong pelikula na to, no? So, may mga susunod pa tayong pelikulang panonoorin. So, feeling ko hindi pa matatapos ang panonood ko ng mga MMFF movies kasi gusto ko rin mapanood yung ibang pelikula na matunog ngayon, yung Green Bones, Topa, and The Breadwinner Is. So, panonoorin din natin yan. So, yun lang mga kayamis. Again, hindi tayo professional na nagre-review. Pero, ini-encourage ko kayong manood ng mga MMFF movies. Suporta natin to sa ating mga talents dito sa Pilipinas. Na, in fairness, yung unang tatlong pelikula na napanood ko, lahat yung magaganda. No? So, hindi lang muna tayo dito magbibigay ng yung grades nila from 1 to 10. Basta lahat yung magaganda. So, yun lang mga kayamis. At abangan ninyo ang part 2 ng ating review sa mga MFFF movies na pinanood ko. Yun muna mga kayamis and have a great listening lahat. Bye-bye!